lumiligtas. Pakiramdam ko ikilayo, hanap ating asa ay pag-ibig mo. Kulang ka ba sa pag-iwalay ko? Noon at ngayon hinahanap ka, ang madama ko'y ang iyong pagsinta. Wagas mo pag-ibig, hindi nag-iiba. Pagsuyo mo sana ay madama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinupuri at dinarangal at pinasasalamatan ka namin. Dinadakila namin, O Diyos, ang iyong banal na pangalan sa panibagong umaga na ibinigay mo sa aming lahat, sa panibagong biyaya na pinagkaloob mo na aming tinatamasa mula pa sa pagising namin sa umagang ito. O Jesus, samahan mo kami muli. Bigyan mo kami ng pagkakataong makapiling ka sa pamamagitan ng iyong banal na salita, sa aming pakikinig, sa aming pagninilay, sa aming pananalangin. Nawa kami ay tanggawan ng banal na Espiritu na magiging liwanag namin at gabay sa araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay December 7, 2021. Linggo, ikalawang linggo ng Adviento. At ngayon, ang gospel po natin ay Matthew 18 verses 12 to 14. At ngayon po ay araw ng Martes. The Son of Man has come to save the lost. What do you think of this? If a man has 100 sheep, and one of them strays, will he not leave the 99 on the hillside and go to look for the stray one? And I tell you, when he finally finds it, he is more pleased about it than about the 99 that did not get lost. For your heavenly Father does not want even one of these little ones to be lost. Ang ebanghelyo po natin ngayon, mga minamahal kong kaibigan, ay matatagpuan din po natin sa ebanghelyo o sa aklat ni San Lucas, na kung saan ito rin ay kanyang binigyan ng diin sa pamamagitan ng paghahanap ng nawawalang tupa at iiwanan ang 99. Mga minamahal kong kapatid, ito ay pagpapatunay lamang kung gaano kalalim at gaano kalawak at gaano tayo kamahal ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. Dito ay ipinakikita at ipinadarama sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay walang hangganan. Ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagkalinga sa atin ay patuloy nating nararamdaman araw-araw at patuloy na tayong inaakay sa kawan na kung saan ang paghahari ng Diyos ang siyang mamamayani o mananahan sa bawat isa. Isipin mo, iiwanan ang 99 at hahanapin ang isa para lamang mapabilang sa lahat. At ito rin ay isang pagpapatunay na ang pagdating ni Jesus dito sa mundo, na mababasa natin sa maraming pahina ng Biblia, na mababasa natin ang pagdating ni Jesus ay hindi para sa mga mabubuti. Ang pagdating ni Jesus ay para sa mga taong naliligaw na landas, sa mga taong nawawala, sa mga taong tumalikod sa kanyang pagpapala at biyaya. At ito ay muling maibalik sa kanya sa paraan ng kanyang pagsasalita, sa paraan ng kanyang pangangaral, pagbibigay ng kanyang mga himala, at sa paraan din ng kanyang paghihirap, pagkapako, pagkamatay sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi natin ito
maiaalis sapagkat naturalesa ng ating Panginoon ang ihayag, ang ibigay, ang ibahagi, ang nag-uumapaw na pagpapala at pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Na sa pamamagitan ng lahat ng ginagawa ni Jesus ay madarama natin kung gaano tayo iniyayakap ng Diyos. Kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. Dahil nga lamang, hindi natin talaga maiiwasan. Araw-araw sa buhay natin, tayo ay magkakamali, tayo ay magkakasala. Araw-araw sa buhay natin, tayo ay magkakaroon ng tinatawag na paggawa ng isang bagay na minsan hindi natin naiisip na mali na pala. O may mga pagkakataon naman na sinasadya na natin sapagkat ito ay dahil sa ating mga pansariling kapakanan, mga pansarili nating pagnanais na matmo sa ating buhay. Subalit ang Diyos ay hindi natutulog, ang Panginoon ay hindi umaalis, at ang Panginoon ay hindi napapagod na tayo ay yayain, na tayo ay anyayahan, na tayo ay ibalik sa kanyang kawan. Subalit, kailangan natin maintindihan na ang lahat ng ito ay magkakaroon lamang ng katuparan kung mayroon tayong partisipasyon, kung mayroon tayong kagalakan sa ating puso, kababaan ng loob, na nagnanais tayong bumalik sa kaharian o sa paghahari ng Diyos, dito na nagmumula sa ating puso, sa ating pagkatao, at sa ating isipan. Sapagkat ang muling pagdating ni Jesus ngayon sa pagdiriwang natin ng ikalawang linggo ng paghahanda ng pagdating ng Diyos, ang muling pagsilang ng Panginoon sa atin, sa harapan natin dito sa sanlibutan o dito sa mundo, ay isang pagpapasinaya at nagbabadiya ng pagpapatunay ng paulit-ulit na pagmamahal, ng paulit-ulit na paanyaya ng Diyos na naririto siya at darating dito sa mundo upang ikaw ay makapiling, tayong lahat ay makaisa, upang kanyang makasama at maramdaman natin ang wagas niyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagdating ng ang ating tinatawag na Kapaskuhan ng kanyang pagsilang, ito ay isang paanyaya muli para sa ating lahat na magkaroon ng panibagong mukha, magkaroon ng panibagong buhay ang ating sarili, sapagkat sa pagsilang ni Jesus ay isisilang din ang bagong pag-asa, ang bagong umaga, isisilang din ang bagong pakikipag-ugnayan natin sa Kanya na patuloy niyang inaabot at patuloy niyang ipinibigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, napakahalaga ng paghahanda sa araw ng Kapaskuhan, hindi lamang sa paghahanda ng mga material na ating karaniwang ginagawa, manapa ang paghahanda ng kalooban, ang paghahanda ng ating sarili, ng ating pagkatao, ng ating puso. Yan po ang dapat natin inuuna sapagkat yan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi nga ba't iniwan niya ang 99 at hahanapin niya yung isa upang magkaroon at makapiling at makasama niya rin ang isang nawawala sa kawan na kanyang pinagpapala at minamahal. Ganon din ang nais ng Diyos na ibigay sa ating lahat na patuloy siyang mabubuhay at patuloy siyang isisilang sa gitna ng ating pananampalataya, sa gitna ng ating pagdiriwang bilang Kristiyanong Katoliko, ay patuloy natin siyang papupurihan at dadakilain sa kanyang pagsilang sapagkat ito ay simula at ito ay sumisimbolo ng pagsilang ng pagpapanibagong buhay ng ating sarili, ng ating buhay, ng ating pagkatao, ng ating puso at pananampalataya, at lalong-lalo na ng ating ugnayan sa Kanya. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang ikalawang bahagi na maaari natin din tingnan dito sa Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagparito ng Diyos ay upang sabihin natin, sinasabi natin ibalik sa Kanya ang lahat upang mawala ang sinasabing malinis tayo sa ating mga pagkakasala at pagkukulang upang magkaroon ng kaganapan at kalinisan ng kalooban at mas maging maganda,
mas maging maayos ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Ang ginawa ni Jesus ng paghanap niya sa nawawala, no? At ibinalik niya sa kawan, ay halos may pagkakapareho sa tema ng tinatawag nating alibughang anak. Nawala ang kanyang anak, umalis, hinayaan niya, binigyan niya ng pagkakataon, subalit nung ito ay nakaramdam at nakadama na wala na siyang magagawa sa buhay, kung kaya ninais niya at nagpakababa siya at bumalik sa kanyang ama, sa kanyang hari, siya ay tinanggap ng kanyang ama at binigyan pa ng malaking celebration o ng malaking pagdiriwang, sapagkat ang sabi ng ama dun sa kanyang anak na laging nandoon sa piling niya, sabi niya, ang iyong kapatid ay nawala at ngayon ay natagpuan. Ang iyong kapatid ay namatay at ngayon ay nabuhay. So ganito din ang ninanais na ipakita natin sa ating kapwa, na tayo bilang Kristiyano, bilang Katoliko, magkakaroon lamang tayo ng buo at ganap na pagbabalik loob sa ating Panginoon, at tayo ay tatanggapin ng Diyos ng buong buo kung mayroon tayong kababaan ng loob at mayroon tayong pagbabalik tanaw sa lahat ng biyaya na ating sisimulan muli na pahalagahan, sa lahat ng pagpapala na ating sisimulan muling tangkilikin at sundin, upang tayo ay maging karapat-dapat sa pag-ibig, sa pagmamahal ng ating Panginoon. Kagaya ng ginagawa ng Diyos sa atin, tayo rin ay dapat maging halimbawa at tularan natin ang ginagawa ng Diyos, ang ginawa ng Panginoon sa atin, na tayo ay inaanyayahan na gawin din natin sa iba, na tayo dapat ay maging instrumento at kasangkapan ng magiging daan upang ang iba ay mapabalik o maibalik sa kawan ng ating Panginoon. Tayo ay dapat din maging daan ng pagpapatawad, kagaya ng kapatawaran na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw, oras-oras. Tayo rin ay dapat maging daan ng paghingi ng kapatawaran sa ating kapwa, sapagkat araw-araw tayo rin ay nakakasala kagaya ng iba. Hindi natin kailanman maiaalis sa ating sarili na hindi magkamali, na hindi magkasala, sapagkat tayo ay tao, tayo ay may limitasyon. Kung kaya ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos ang siyang umaantabay sa atin upang magkaroon tayo ng pangunawa at pumasok sa kamalayan ng pagiging mababa ang kalooban, upang matanggap natin ang ating pagkakamali at matuto tayong humingi ng kapatawaran at matuto rin tayong magpatawad sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Hindi ganun kasimple, hindi ganun kadali yung ang hinihingi ng ating Panginoong Diyos. Subalit kung tayo ay patuloy na lumalakad patungo sa kawan na kanyang pinapastol, maaari natin itong magawa, may posibilidad at makakaya natin ito, sapagkat ang Diyos ang nagpapastol, ang Diyos ang gagabay, at ang Diyos din ang magbibigay sa atin ng biyaya upang magampanan ng lahat ng kanyang mga ipinagagawa sa atin. Alam po natin lahat yan, hindi natin magagawa ito kung tayo lamang. Subalit, kung bibigyan natin ito ng mas malawak at pagsisikap na pagtupad sa kanyang mga hinihingi o mga ibinibilin sa atin, walang imposible sa ating Panginoon, kagaya ng ginagawa ng Diyos sa ating lahat. Ito ay ang Ebanghelyo ngayon ay isang aral na itinuturo ng ating Panginoon sa ating lahat. Ano po, na ang panawagan niya, kagaya ng ginagawa niya, ang hanapin ng lahat ng mga nawawala at ibalik sa kanyang kawan, tayo rin ay tinatawag at inaanyayahan ng Panginoon na maging daan at maging daluyan ng kanyang biyaya, maging daluyan ng kanyang pagpapatawad, maging daluyan ng kanyang mga biyaya, na kung saan tayo ay maaaring maging kasangkapan o instrumento upang ang iba ay magbalik loob sa ating Panginoon. Na hanapin din natin
ang ating kapatid, ang ating kaibigan, ang ating mga minamahal sa buhay. Hanapin natin din sila at maaring tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na maibahagi natin ang sarili natin sa iba at sila ay muli ring makabalik sa kawan na pinapastol ng ating Panginoon. Yun po sana ang maging panuntunan natin sa ating buhay na habang tayo ay naririto sa mundo, bagamat tayo ay nagkakasala, bagamat tayo ay nagkukulang, bagamat tayo ay nagkakamali, huwag po sana natin kalimutan na ang Diyos na mapagpatawad ay naririyan at laging umaantabay at umaalalay sa atin. At naririto ang simbahan, ang mga sakramento na siyang magpapalapit sa atin muli sa ating Panginoon. Narito ang mga gawain sa simbahan, mga paglilingkod na maaari nating pagtuunan din ng panahon at pansin upang tayo ay muli unti-unting humahakbang patungo sa pagbabalik loob sa Diyos bilang paghahanda sa Kaniyang pagdating. Sapagkat wala nang hihigit pa, wala nang gaganda pa sa isang paghahanda na kung saan ang nagsisimula sa ating buhay, sa ating pagkatao. Naalala ko kahapon ay meron akong isang kaibigan, talaga namang ito, sila, ang pamilyang ito ay malapit sa puso ko sapagkat marami na kaming napagdaanan, napagkwentuhan at dumating sa punto na ako mismo ang umiiwas. Ako mismo ang parang hindi na masyadong tumatawag o pumapasyal sa kanila kasi ako ay medyo, alam nyo na, bilang tao nahihiya na rin sa dami ng kanilang nagagawang kabutihan sa akin. Parang pakiramdam ko sobra na, hindi na siguro tama. Mas maaari siguro na I'll just keep a distance a little bit para naman hindi naman sila magsawa at lagi na lang silang kasi pinupuntahan ko. So balit out of nowhere tumawag yung kaibigan kong ito at kinukumusta niya ako. At sinabi ko naman sa kanya ang katotohanan, ang lahat po na nangyayari. Sinabi ko naman sa kanya ang aking katayuan. Natutuwa ako at may kirot sa aking puso sapagkat hindi siya nagbabago at nandoon ang kanyang pagyakap, nandoon ang kanyang pagtanggap at nandoon ang kanyang paanyaya na ako ay bumalik, na ako ay pumunta ulit, na ako ay makipagkwentuhan ulit sa kanila or over a cup of coffee, namimiss nila ako, parang ganon. Nakatutuwa sapagkat hindi nga ba't ganyan din ang ating Diyos. Hindi nga ba't ganon ang Panginoon na patuloy niya tayong tinatawag, patuloy niya tayong hinahanap at patuloy niya tayong kinakatok sa puso natin at nagsasabing, nasaan ka? Andyan ka ba? Mayroon ka bang 1 minuto o 2 minuto? Gusto kitang makakwentuhan, gusto kitang makausap, kilala mo pa ba ako? Paring siguro ganun yung tinatanong ng Diyos sa ating lahat. Kagaya nung ginawa ng kaibigan ko kahapon, nang ako ay kanyang tawagan, ako ay kanyang kumustahin at laging sinasabi na huwag akong maiilang at huwag akong mahihiya sapagkat ako ay kanyang kapatid. Hindi ako ibang tao, kundi ako ay kapatid niya kay Kristo. At ako ay kanyang minamahal bilang kapatid ni Kristo. Durog ng puso sa isang banda sapagkat nandoon ang hiya, nandoon ang kababaan ng loob, nandoon ang tuwa at saya sapagkat sabi niya hindi naman niya ako nalilimutan at hindi naman niya ako nakakaligtaan sapagkat patuloy niya rin akong pinagdarasal. At ang banggit nga niya nung siya ay nagdasal sa umaga, ibinigay sa kanya ng Panginoon, sabi, tawagan mo nga ang taong ito, kumustahin mo. Yun nga ako tinawagan niya at kinumusta niya. Sa puso ko, ako ay nagagalak at ako ay natutuwa sapagkat hindi pa rin talaga ako nalilimutan at hindi pa rin nagbabago ang kanilang pakikitungo sa akin sa haba at sa tagal ng panahon na aming pinagsasamahan. Hindi nga ba't ganito din ang ating Panginoon? Magkasala man tayo araw-araw, talikuran man natin siya, isumpa man natin ng Diyos, subalit ang Panginoon kailanman ay hindi tayo kayang talikuran
ang Panginoon ay hindi tayo kayang bitawan at iwanan. Kaya nga, taon-taon patuloy siyang sumasama, patuloy siyang dumarating sa ating puso, sa ating buhay, lalong-lalo na sa kanyang pagsilang sa araw ng Kapaskuhan, upang papanibaguhin muli ang kanyang ugnayan sa ating lahat, at upang ihayag muli ang kanyang pagmamahal at pag-ibig na naririto siya, at paulit-ulit na tayong tinatawag, paulit-ulit siyang darating sa atin upang makiisa, makiugnay, at tayo ay makapiling. Ang magiging pagkakaiba lang ay kung paano tayo tutugon, paano natin haharapin, at paano natin inihahanda ang ating sarili sa kanyang pagdating. Sana po sana po mga kaibigan, sa pagkakataong ito, ating pananampalataya ay mas lalo nating palawakin at palaguin. Bigyan natin ng mas maganda, mas masaganang pagdiriwang ang paghahanda natin sa pagdating ni Jesus. Hindi lamang sa material, kundi sa pagdiriwang at paghahanda sa pamamagitan ng kababaan ng loob, kalinisan ng puso, puso na may pagpapatawad, puso na may pagmamahal, puso na may pag-unawa, at puso na may pagbabahagi sa iba, bilang isang tanda na sumisimbolo sa mas magara, mas maganda, at makasiyasiya at masigabong pagdating ng Diyos dito sa mundo at mananahan sa ating puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, lumahad Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito. Patuloy mo kaming biyayaan at pagpalain upang kami ay maging handa sa iyong pagdating sa araw ng Kapaskuhan. Manahan ka lagi sa amin, O Diyos, at kami ay pagpalain. Huwag mo kaming iiwanan, O Diyos, at lalo po sanang maging malinis ang aming kalooban, ang aming puso sa iyong pagdating. Salamat po, Panginoon, sa muli mong pagbibigay ng biyaya sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, lagi mong tatandaan, ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Ang pagpapala at pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at kalakasan ng Espiritu ay nandiyan sa tabi mo, nasa puso mo, nandito sa iyong pagkatao, sa iyong kalooban. Manampalataya ka lang, pagpalain ka.